Zach, meron po tayong special guest tonight. Of course, no other than the one and only our Kapito. Yes, Anne's Vlog. Actually, it's on the spot. On the spot. Ayan. Nagkita lang po kami dito sa Kali. Alam mo po, so actually, matagal ko na kaibigan si Mix at ninong siya ng anak ko. Pero na-intimidate ako sa kanya pag ini-interview siya. Pero this time, ay, naku, nalakasan ko yung loob ko para ma-interview ang nag-iisang Mix Molino. How are you, Mix? Yo, what's up mga kabunso? Okay lang po tayo. Aranet. Ayan, okay naman po. Anyway. Pero kumare. Yes. What's new about you? Ayan, this coming iniimbitahan po namin kayo. Mag-i-invite agad, wala pang kwento. Ayan, okay. Sa ngayon, medyo busy tayo kasi busy sa rehearsal kasi may paparating tayong event. This coming December 14. Ayan, birthday, Christmas party na rin ng mga kabunso, ng mga mamigs, mga Team Migs Molino. Ayan, para sa kanila yung gagawin namin ngayon. Okay, siyempre may tanong ang ating mga kabunso. Ano daw ang aabangan sa inyong birthday? May aabangan sila. Ano ba yung aabangan nila? So, marami. Magsasayaw ka daw ba dito? Isa na yun. Magmamacho dance ka ba? Depende. Basta sila din. Hindi, titingnan natin. Meron gagawin tayong mga Surprises. konting surprise. Pero at tabayanan nila yun. Kasi tiyak na mag-enjoy yung mga kapuso na yun. Kasi ito, parang gagawin na, medyo iba to yung gagawin ko kasi yung mga previous na mga event namin, medyo tamang katuwa at kasiyahan lang namin ng tanyo, yung mga kantahan. So syempre, hindi mawawala yung yakap natin na kanta, sayaw, yung kaya mo yan at saka yung happy-happy na. At maliban doon, meron din tayo iba pang gagawin. Kakain tayo ng buko. Wow. Hindi, joke lang. Hindi, may mga Sobrang makakasama Christian, tayo. Hindi, may makakasama din tayong ibang mga Special guest. special guest. Okay. Bunso, alam mo, sobra akong believe kung paano mo, alam mo yun, yung natitipo, what we call by that, yung parang sa dami ng mga fans mo, pero you have yung chance na gusto mo silang mabuo, and then, paano ang communication sa kanila? Sobrang dami. Hindi, sa kanila kasi, kumbaga parang nagpapaka-totoo lang din naman tayo. Kumbaga parang, alam naman natin ng mga mami-mami yan eh. So ako naman kasi, may respeto talaga ako at pagmamahal sa mga nakakatanda. Pero ang ginagawa ko rin kasi sa kanila, kaya pinagkakatipon-tipon ko mga to, para mas lalo silang magkaroon ng communication sa bawat isa. Since isa lamang tayo, maging solid tayo. At the same time, kumbaga ito yung isa sa pasasalamat ko sa lahat ng mga supporter natin, sa mga fan natin na patuloy na nagtatakiling sa atin. Ever since nag-start pa ako, at dyan pa rin sila sa akin. Simula talaga ng mga pagsubok na nangyayari sa akin. Iwan man ako ng iba, but still nandiyan pa rin sila, bumabalik at bumabalik kasi minsan may mga personal sila. Pero this time kasi, yung mga ganitong gawain na ganitong ginagawa ko, ito yung isang way ko na pasasalamat. Hindi ko man, parang lagi ko naman sinasabi sa kanila, every time na nakakasama ko sila na salamat, pero kulang yung salamat na nakikita mo sa kanila, ay na sinasabi sa kanila, kulang yung salamat para ipaniwalig sa kanya, iparamdam sa kanila yung support at pagmamahal nila. So, ito yung isa sa ginagawa ko na magkaroon ng mga event para sa kanila. At the same time, mag-enjoy din sila. Makalimutan man lang kahit konti yung kanilang mga problema. At nag-effort sila. Effort din talaga ang bawat isa. Maliban na lang sa mga pagpunta nila kahit nasa malayong lugar. Minsan mga OFW, nag-i-waste din ng time para pumunta dito. So, ito yung pasasalamat ko sa kanila. At sabi ko nga sa kanila, paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na kulang yung pasasalamat ko at ito yung way na binibigay ko dahil kung wala sila, alam naman natin na yung mga supporter at yung mga fans na nagdulok-lok sa atin sa pinakatayuan na to. Kumbaga para sa akin, ito yung way na pasasalamat ko kung bakit nandito pa rin ako kasi kung wala sila, malamang wala rin ako dito sa kinakatayo. Walang sumusuporta. Alam naman natin na sa ganitong industriya natin, syempre, kailangan respeto. Sumusuporta, sumisikat Pero sa akin,
ito yung masasabi ko na talagang sobra-sobra. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Paulit-ulit ko sinasabi na sobra-sobra ako nagpapasalamat sa mga kabuso natin, mga mamis, mga teammates Molino, yung mga kanya-kanya silang group na nandiyan pa rin para suportahan tayo. Dami kong sinabi, no? Yes. Pero isa Miss, lang. alam ko, meron kang mga upcoming movies. Can you share with us? Sa ngayon po, hindi pa po Homecoming. Coming home, hindi pa po namin tapos yan. Pero, syempre, siguro this coming, after ng mga event, kasi sobrang busy ngayon ng mga tao. Tutuloy po namin yan, yung shoot po namin, pero na-shoot na yan. Pero, tabiyanan nyo kasi, kasi sobrang napakaganda talaga ng istorya. Bilib na bilib talaga ako sa ginawa ni Direk Buboy Nintan. Directed by Buboy Nintan. Umiyak ka ba doon? Anong role mo first dyan? Anong role mo? Basurero ba? Hindi. Or may nakita ang behind the scene na nakaka-touch ano? yung kasi more on sa family yun sakripisyo ng isang pamilya. Tapos sobrang dami pinagdaanan ng pamilya na yun. Sobrang may mga twist tayo na pero at tabihanan nyo kasi sobrang napakaganda. Lalo-lalo na yung mga nakasama ko. Ayan. Jeric Gonzalez, ayan, shout out. Shout out. For you pala, what is Christmas? Christmas is nakasanayan na natin yan. Nakasanayan na bilang mga Pinoy. It's part of our tradition. Kumbaga parang pagmamahalan sa bawat isa. Kaya pagmamahalan, love, respect, unity, hindi lang sa pamilya yan. Kumbaga sana lahat tayo sa buong mundo, especially yung mga Pinoy. So diyan tayo nakakakuha ng isang alaala sa isang pamilya, sa kaibigan, sa kahit sino man. Pero yun yung parang part sa akin na isang salo-salo ng isang nagmamahalan. Okay, and last na lang. How will you describe your 2025? Sobra. 2020. 25, yung year mo. Sobrang challenge sa akin ng taon na to. Unlike yung mga dati-dati pa reviews ng mga tao. Pero ito yung medyo roller coaster. Hindi mo alam kung isa aangat, isang bababa. Siguro lahat naman siguro nakakaranas ng ganun. Pero sa akin, ako kasi sobrang napaka-positibo kong tao eh. Once na nakakaranas kasi ako ng hindi maganda sa akin, sinasatasan ko yan eh. Kumbaga parang yung tiwala ko talaga sa Panginoon, nandun. Kaya hindi ko minsan maramdaman na kunti siguro nararamdaman ko yung hirap, yung bagsak, pero hindi ko tinatanim sa isip ko na ay kailangan hindi ko i-adapt ko. Kasi once na, para sa akin naman, personality ko kasi once na in-adapt mo yung mga negatibo na mga nangyayari sa iyo, hindi lang yung sa sinasabi, sa nangyayari sa iyo, pag nadadown ka, hindi ko inano yan eh, hindi ko dinadamdam, kumbaga hindi nag-a-attract sa akin. Kumbaga pinapalitan ko yan ng mga positibo. Ginagawa ko yung mga nakakasanayan ko, yung mga gusto kong gawin na talaga nagpapasigla sa akin, sa isip ko, sa puso ko. Siyempre talagang nawala talaga ako sa taas. Hindi mawawala sa puso ko, isipan ko na pag nakakaranas ako ng mga ganun daw, sa taas talaga ako tumatawa. After na noon, kumikilos na ako. Gagawa na ako ng mga bagay na yung tipong mag-grow ako. Yung mag-grow ako, hindi lang sa personality ko, mag-grow ako yung tipong, yung mind ko talaga dire-diretso. Kasi may goal ako eh, may pangarap ako na gusto ko natin. Pero siguro sa akin na yun, pero sa buhay, yung pangarap na yun, hindi mo mararating, hindi mo magpapapek sa mga struggle, sa mga sa buhay. Think positive lang palagi ako. Yun lang. At the same time, nakikisama ako sa mga taong mag-grow ako. Nakikisama ako sa mga taong makaka-experience ako o makaka-adapt ako ng mga magagandang mangyayari sa buhay ko. Kasi ako naman, pag hindi na ako pag nakakarinig ako ng mga negative vibes o ng mga negative comments o opinion ng bawat isa,
nag-isip ka agad? Hindi ko, although siguro pag-aaralan ko, pero kung alam mo sa sarili mo na, kung tama ka o mali ka, pero nasa sa iyo kung papakinggan mo, minsan ako nakikinig. Pero minsan kasi kung makikinig ka sa mga tao, kailangan nasa tamang pag-iisip din. Kasi minsan mag-a-advise ka pero sa sarili mo hindi mo may apply yan. So yung may mga times na nakikinig pero may times na okay na. Kasi iniiwasan mo yan para sa akin, dire-diretso na lang ako sa mga gusto ko yan. And the biggest questions of all. Single. Lagi yan ang tanong. Kaya single ako. Single, ready to mingle. Ready to fall in love? Ready, depende. Babae! Pero alam mo, Depende. supportado ka na ng mga kabinso natin kapag nagtalagay. Oo, naman. In fairness to them, hindi sila siloso, di ba no? Kasi ito ay... Hindi masabi. May times, pero syempre, hindi na masasabi. Ganyan talaga yung mga pagmahal mo eh. Kahit hindi mo karelasyon eh. Minsan din naman kahit anak mo eh. Wala, namimili. Kailangan, okay ba to? Kailangan. Siguro mamahalin ba siguro. At least, sabi niya single. Pero Diba? single na. Ayan. Single, ready to mingle. And thank you so much for the And thank you opportunity, so much, Mix Miss Molino. Miss Ako Kumare. nung nahuli kita ha. Kaya kami interviewin ka, na-intimidate kami. Okay Thank lang. you. Okay Hello mga lang. kabunso. Hindi, at least And of course, thank you po kay Manager Jet. And of course, kay Shell. Ayan. Si Ma'am Baby Go na wala. Ayan. Your Yeah. manager is showbiz. Thank you po. Mami, Thank you, Eric. Baby God ng BG Production, Yes. thank you so much po sa lahat-lahat ng suporta ng BG. At marami pa kayong tabayanan na gagawin namin. See you At this December time. 14. December 14, wag niyo po kakalimutan mga kapulso. Ayan, since muli niyo po, gusto ko lang po sabihin sa inyo na maraming salamat sa lahat ng supporters po natin na patuloy pong sumusuporta sa atin, patuloy po nagmamahal. Tabayanan niyo po, meron po kami event this coming December 14 sa ganap po na 4 PM onwards po. Ayan, dyan po nang mag-enjoy po ang lahat sa Calamba, Laguna, Hotel Marciano po. Kita-kits po tayo mga kabunso. Alright mga kabunso, once again, this is Molino na nagsasabing happy lang kayo naman. Ingat, God bless it!